Okay, so next na pag-uusapan natin ngayon ay static configurations, no? Magko-configure na tayo ng routing, pero yung i-configure natin pansamantala or initial configuration natin is static routes, no? Ngayon, pag nagko-configure tayo ng static routes, dalawa kasi yung way o pamamaraan para ma-configure natin yung static routes. Yung una doon is yung next hop IP address configuration, at yung pangalawa naman yung exit interface. So ang itatakil ko muna ngayon is yung next hop IP address. So tignan natin yung topology natin. So R1, R2, and R3. Uh, uh, so makikita natin sa topology na yan na meron tayong dalawang PC dito, no? So yung R1 meron dalawang networks. So may network siyang 192.168.40.0/24, at yung isa naman is 192.168.10.0/24. Yan yung network na nagko-connect sa kanya kay R2. Kay R2 naman, may network siyang 192.168.20.0 at itong 192.168.10.0. Okay, yan lang ang network sa kanya. Kay R3 naman is 192.168.30.0/24 at yung 192.168.20.0/24. Ngayon, anong objective? Ang objective natin, kailangan yung network dito ni R3, yung PC na naka R3, kailangan makapag-communicate siya doon sa PC na belongs doon sa network na under kay R1. Okay? So yung topology natin na pre-configured na yan. Ibig sabihin na configure ko na yung mga IP address na kailangan. Ang kailangan na lang natin dyan is mag-configure ng static routes. Kasi sa ngayon, hindi yan nakikita-kita yung mga PC na yan. So to test, para malaman natin kung na talagang hindi sila nagkikita-kita, so subukan natin itong PC na to, no? Si desktop PC. So punta tayo dito kay dyan sa PC na yan, iping natin 192.168. Itong PC na nasa kabila 40.10. Ito yon, yung 40.10. Okay, so pag pining natin yan, destination host unreachable. So wala siyang connectivity. So hindi niya kayang abutin 'yon. Okay. So ngayon, magko-configure tayo ng static routes. Pero bago natin i-configure yung static routes, kailangan maintindihan muna natin yung dalawang term na ginagamit natin. Yung directly connected networks o yung DC, or yung ibig sabihin naman yung isa is yung remote networks. Okay? Ngayon ang tanong, ano ang ibig sabihin ng directly connected networks? Pag sinabi nating directly connected networks, yan yung mga network na directly connected dun sa router. Okay? So, let's say for example, dito sa IR1, no? Ano ba yung mga directly connected networks sa kanya? So, makikita natin, yan yung networks na directly connected sa kanyang interface. Let's say for example, sa serial 0/3/0, nakakonect siya dun sa network na 192.168.10.0/24. Yung interface naman niya na pass ethernet 0/0 connected naman doon sa network na 192.168.40.0/24. So ibig sabihin, sa perspective ni R1, directly connected network niya yung 192.168.10.0 network at yung 192.168.40.0 network. Okay? Yan yung directly connected. Ibig sabihin, konektado mismo doon sa interface niya. Okay? Same din kay R3. No? Si R3, kung titignan natin, ano ba yung directly connected network sa kanya? Of course, yung 192.168.30.0/24 na networks, tsaka yung 192.168.20.0/24 na networks. Yan ay directly connected sa kanya. Ngayon, pag sinabi na naman nating remote network, no? Pag sinabi nating remote network, ibig sabihin niyan, yan yung network na hindi directly connected sa kanyang interface. So, tignan natin to si R2. Ano yung remote network niya? Okay, kung titignan natin, ang remote network niya o yung network na hindi connected sa kanya is etong network na to. Di ba? 192.168.40.0/24. At yung isa rin na network na hindi connected sa kanya, ito rin. Yung 192.168.30.0/24. So yan yung mga hindi connected
sa kanyang network. Okay, pag magko-configure tayo ng static routes, ang objective kasi pagka sa mga ganito, dapat kailangan magkaroon ng interconnectivity. So para magkaroon ng connection in between devices. Ngayon, pag nagko-configure tayo ng routes, or in this case, static routes, kailangan ituturo natin doon sa mga router kung ano yung mga network na remote sa kanila. So, ibig sabihin, pag magko-configure ako ng static routes dito kay R1, okay, kay R1, pag magko-configure ako ng static route kay R1, ang remote networks na sasabihin ko sa kanya ay itong network na to. Tapos, ito. Di ba? Yan yung network na kailangan sabihin natin kay R1. Ngayon, pag mag-configure naman ako ng static routes kay R3, yung remote network ni R3 ay ito. Di ba? Kasi hindi yan directly connected network sa kanya, at ito rin. Yan, i-configure natin yan sa kanya. And then, of course, kay R2, ano yung remote networks ni R2? Si R2 ang remote network sa kanya, ito yon. At ito yon. Okay? So ngayon, paano i-configure yung mga yan? Okay? Ang gagamitin natin na configuration is static route gamit yung next hop IP address. Okay? Next hop. Pag sinabi nating next hop, ano bang ibig sabihin ng next hop? Pag sinabi kasi yung next hop, sunod na talon. Di ba? Next hop. Ano lang, yung parang masyadong literal. Next hop, sunod na talon. So, ibig sabihin, kapag magko-configure tayo ng static routes, ituturo natin itong si router 1 sa kanyang next hop IP address, ito. Yung 192.168.10.2/24, no? Tapos itong si R3 naman, ang next hop IP address niya, ito naman. Yung 192.168.20.1/24. So vice versa, kay R2, ito naman yung next hop IP niya, at ito naman yung next hop IP niya, kabilaan. Ngayon, paano kini-configure yung static routes? Okay, paano i-configure yung static routes? Ngayon, ang gagawin ko na lang kasi medyo maliit yung maliit yung screen ko. I-demo ko na kagad sa inyo. So, magko-configure tayo ng static routes dito kay R1 muna. So, buksan ko si R1. Ito yung CLI niya. Okay? Tapos, iurong-urong ko siya dito. Okay? Ngayon, mag-enable tayo. Ngayon, i-check muna natin kung may ano na ba, may routing na ba or may routes na bang nag-i-exist kay R1. So, show IP route lang 'yon ang ginagamit para makita mo kung ano ang laman ng kanyang routing table. So far, wala pa siya, no? Ang laman lang niya is yung directly connected niya. Ito, 192.168.10.0. Ito 'yon. Ito 'yon. Yung network ng 10.0 at yung isa yung 192.168.40.0. Ito 'yon. Diba? Ito 'yon. So ngayon, ang sabi natin, ituturo natin kay R1 yung mga remote networks sa kanya. Ibig sabihin yung mga networks na hindi directly connected sa kanya. So paano natin 'yun gagawin? Gagawin natin is magko-configure tayo ng static route gamit yung next hop IP address. So paano? So ang gagawin muna natin, conft. Pupunta tayo dun sa global configuration mode. Ngayon, dito sa global configuration mode, ganito yung command pagka nag-configure ng static route. Ang sasabihin natin, IP route. Okay? Ang ibig sabihin niyan, gusto kong mag-configure ng static route. Okay? Ngayon, ituturo mo kay R1 yung remote network sa kanya. Ano ba yung remote network sa kanya? Itong 192.168.20.0. So, sasabihin mo 192.168.20.0. And then, after nyan, sasabihin mo sa kanya yung subnet mask ng network niyan. So, pag /24, 255.255.255.0. Yan yung subnet mask
ng slash 24 networks. Ngayon, isa sa pinaka-importante, yung next hop IP. Ano yung next hop IP? Ibig sabihin yung unang talon. So, kay R1, nabanggit natin kanina, from R1, ang next hop IP niya ay si 192.168.10.0. 192.168.10.2/24. So, yun yung next hop IP address. So, sasabihin natin dyan, 192.168.10.2. Tapos, enter. Yun na, nakagawa na tayo ng isang static route. So, meron pa tayong isang remote network kay R1. Ito naman, 192.168.30.0 network. Ito pala, ito. So, paano yan? IP route 192.168.30.0 255.255.255.0. Tapos, yung next hop IP niya is 192.168.10.2. Itong 192.168.30.0 tsaka yung 20.0, yan yung mga network na remote kay R1. So, parang sinasabi natin kay R1, para mapuntahan mo yung mga remote network na yon tulad ni 192.168.20.0 na may subnet mask na 255.255.0, pumunta ka doon or i-forward mo sa 192.168.10.2 or yung next hop IP mo. Okay? So, ganun din sa pangalawang line na to. Dito sa pangalawang line na to, ganun lang yung ibig sabihin niyan. Itinuturo lang natin si R1 na para mapuntahan niya itong mga network na to, padadaanin niya yung data or ibabato niya dito sa next hop IP address. So, pag in-enter natin yan, okay na tayo. Control Z, show IP route. Tignan natin kung anong nangyari. Ayun, nagkaroon tayo ng static route. Ayan, ito. Sa routing table, ito yung routing table Pagka tumitingin tayo ng routing table, ito yung destination network. Okay? So, parang sinasabi dito, para makarating ka sa 192.168.20.0/24, dadaan ka or via 192.168.10.2 papunta dito. Okay? Para mapuntahan mo yung network niyan, sabi kay R1. Okay, so tapos na tayo mag-configure kay R1. Dito naman tayo mag-configure kay R2. Okay, CLI, tapos enable, configure terminal, conft. So, IP route tayo. Ano naman yung remote network ni R2? Ibig sabihin yung remote network, yung network na malayo kay R2 or hindi connected sa kanya. Ito, yung 192.168.40.0. So, sasabihin natin, punta ka sa 192.168.40.0. Ang subnet mask niya ay 255.255.255.0. Okay. Ipapadala mo or yung next hop IP mo, itong 192.168.10.1. So, 192.168.10.1. Enter. So, yung isa pa, IP route 192.168. Ito yun, di ba? 168.30.0 255.255.255.0. Dadaan ka sa 192.168. Sana 192.168.20.2. Di ba? 192.168.20.2. Yun. So, enter. Control Z. Show IP route. Ayun na, meron ng static route. So, ibig sabihin yan, sinasabi na natin kay R2 na para makarating siya sa 192.168.30.0, dadaan siya dito. Or ipapadaan niya yung data sa 192.168.20.2. Diba? Tapos dito naman sa isa, kay .40, padadaanin niya sa kay .10.1. Okay, so tapos na tayo kay R2. Dito naman tayo kay R3. Ngayon, kay R3, ano naman yung mga network na remote sa kanya? So, kay R3, configure terminal, IP route. Yung remote network sa kanya is ito. Diba? So, 192.168.10.0 255.255.255.0. So, ipapadaan niya saan? Dito kay 192.168.20.1. So, enter. O, IP route
192.168 40 40.0 40.0. So 255.255.255.0. Padadaanin niya naman ulit sa 192.168.20.1. Okay. Show IP route. Ayun, may static route na ito. 'Di ba? Ito. Meron na. So ngayon, ang gagawin na lang natin is testing natin kung itong PC na to makakapag-ping. Kanina kasi unreachable. So ngayon, tignan natin kung mapiping niya yung 40.10. Ay bakit 30.1 ako kanina? Mali yung ginamit kong ano, no? So, ping natin. Ping 192.168 40.1. 40.1. Ayun. May reply na. Yun. O, ngayon, dito naman tayo. Desktop, command prompt, ping naman natin itong PC na to. So, ping 192.168.30.10. Ayun. Ibig sabihin, itong PC na to, pag nag-send siya ng data, papunta dito sa kabilang PC, under dito sa network ni R3, kaya niya nang mapadala. Sabihin, nagkaroon na sila ng interconnectivity. So, ganun lang mag-configure ng NextHop static route configuration using NextHop IP address. Basta ang tatandaan nyo lang lagi pag nagko-configure kayo is yung i-identify nyo yung mga remote networks. No? Yung mga remote networks na yan yung i-configure nyo doon sa router para malaman niya kung saan niya ipapadala yung data. So, dito kay R1, for example, ang mga remote networks niya, ito, diba? At ito. Kay R3, ang remote networks niya, ito, tapos ito. And then, same din kay R2. Okay? Pag nagawa nyo yan, pag nalaman nyo kung ano yung mga remote networks, pag gagamitin nyo yung static routes, ang command lang naman dyan is IP route. Yung kanina, yung network na gusto mong puntahan, or yung remote network, tapos yung subnet mask, tanggalin ko yan ha. Tapos yung subnet mask ng network na yon, and then yung last, yung NextHop IP, which is yung NextHop IP, yun yung unang talon ng data natin. So dito kay R1, ang NextHop IP ay ito. Okay? So I hope na maliwanag na, no? Maliwanag na kung paano mag-configure ng static route using NextHop IP address. NextHop IP. So, ano lang, no, medyo pasensya na, medyo magulo lang yung ano ko. Kasi maliit lang yung screen ko kung saan ko sinusulat yung ano eh. But anyway, I hope na nakuha nyo yung configuration. So, balikan nyo na lang. Masyadong mabilis ba? So, balikan nyo na lang, no, pause, tapos tignan nyo kung paano ko configure, tapos i-practice nyo sa Packet Tracer. Ayun. So, hanggang sa susunod ulit, kung may natutunan kayo tulad ng paalala ko dati, laging mag-like, mag-subscribe, at saka i-share nyo itong video na to. Okay? Para sa mga susunod, makagawa pa tayo ng panibagong mga video tutorial. So, ito ay umpisa pa lang. No? Umpisa pa lang itong mga tutorial na to. Sa mga susunod, madami yan. Madami as in. Basic hanggang sa advanced. So, okay? So, sa muli, thank you very much.